Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Three of Pentacles. Nare-recognize ka siguro sa work mo, nare-recognize ka ng boss mo o ng mga katrabaho mo, sa company nyo, or ng mga tao kung meron ka mga talent or abilities or mga kainan ba, nare-recognize ka. And more clarification with the Three of Pentacles here. May hindi makatulog na gusto kang makausap. Hindi siya makatulog eh. Oh, parang more clarification with the Three of Pentacles. Person mo to, hindi siya makatulog. Dahil parang nagkakaroon ng insomnia. Parang isip ba ng isip sa'yo. Hindi matahimik yung isipan niya. Maybe nag-overthink. Gusto mo ito na. Pasaway na to. Demo? Si King of Pentacles. Hindi matahimik yung isipan niya. Parang active yung isipan niya na nagkakaroon siya ng insomnia. Nagkakaroon ba siya ng insomnia si King of Pentacles na yan? Minsan siguro, nagkakaroon ng insomnia. Minsan, kaya 50-50. O minsan, para bang hindi makatulog. O, busy yung isip niyan, kakaisip, para bang isip na makipag-usap sa'yo, makipag-collaborate sa'yo, na kausapin ka, yung magkaroon ng pagtutulungan sa inyo, ganon. Bakit? Gusto kang tulungan ni King of Pentacles na yan? Kasi parang successful na yan siya eh. Hindi. Hindi sa gusto niyang tulungan ka. Kundi ano yung intention sa ni King of Pentacles na yan? Bakit gusto niyang makipag-collaborate o makipagtulungan or yung meron kayo i-build o makipag-usap man sa'yo? Bakit? Para mawala na yung mga devils buhay niya. Demonyos buhay niya. Ganun. Yung mga ginagawang deceit sa kanya para mawala na yan. O yung ginagawang deceit sa inyo para mawala na yan. Deceit scheme ng iba. Pwede din yung like palipad hangin, yung mga binubulungan, yung picture, mga ganun, mga orasyon na ganun. Na sinusulsulan yung isipan, inutusan yung isipan niya. So yun ngayon guys. Meron pa yung psychic attack na nang-aatake yung thoughts nila. Yan. Isa pa yan. Dahil full of envy, frustration yung mga psychic attack. Ng kanilang vibe, napaka-toxic, napaka-evil. At puno ng negativities. Na hindi na makapang-atake, na hindi na makapanugod, na hindi na makapang-harm, makapamiste, na hindi na makapang-nulsul sa kanya, or tempt, pwede din ganun, or yung ma-influensya yung isipan niya na hindi na siya mamanipula. Yung mga ganun ba? Kasi parang manipulation din, minamanipula yung isipan niyan. Ano pa? Ang tungkol kay King of Pentacles na yan. Hindi na siya nahihirapan ngayon, guys. Naka-recover na siya or kung dumaan siya sa transformation o dumaan siya sa tunnel. Nakalabas na siya sa tunnel, parang ganun ba? Oo, nakalabas na siya sa tunnel. So, nag-succeed siya na makalabas sa tunnel. Ayan. Tunnel na madilim, no? Na masikip at
parang clouded yung isip nun. No? Parang nakapiring yung mata niya kasi madilim eh. Parang gano'n. No? At may mga nang-atake yan pag mga gano'n. Pero may yung tuta ko. Pero mas lalo kang titibay, tatapang, at magiging malakas, no? Pag dumaan ka sa transformation. Yun ang purpose ng pag dumadaan ka sa transformation. Patibayin ka, palakasin ka, at para mas lalo kang tumapang. Kadalasan para lumakas ka. Ano yung feeling sa'yo ngayon ni King of Pentacles? Feeling niya, hindi siya magtagumpay. Parang nanalaw ba? Para bang tinanggap niya na yung pagkatalo niya. Parang gano'n. Hindi siya mag-succeed sa'yo. Na mag-fail lang. No? Mag-fail lang kung mag-effort siya sa'yo. Ganon. Ganon. Sa feelings niya pa lang yan. Pasensya na guys, maingay yung ating tuta. Huwag mo kasi ipitin. Kasi, naikit mo. Naikit ha. Ano ba ba? Ano yun? Ay, kainit man. Grabe init. Feeling niya, hindi siya mag-succeed na makuha niya yung loob mo. Message niya. Feeling niya, hindi siya mag-succeed na makuha niya yung loob mo. Pag kinunta ka niya, pag message ka niya, o pag in-approach ka niya, ganun. Feeling niya lang yun. No? Pero hanggat hindi niya ginagawa, hindi niya pa masasabi. No? Malalaman yung resulta pag ginawa niya na. At yung mga taong kahit na feeling nila hindi sila mag-succeed, na hindi sila magwagi, gano'n. Ay para ba napapangunahan ng ano yan eh, yung mga ganong tao. Napapangunahan ng takot, ng fear of failure. Oh, parang ganun ba? Paano niya malaman kung hindi niya gawin, di ba? So, dapat may action, hindi na i-base niya sa pakiramdam niya. I-base niya sa feeling niya. Baka minsan clouded yung isipan niya, clouded yung feelings niya, na mga scheme and deceit ng iba, di ba? Ang mga tao na kahit kinakabahan, kahit na feeling nila mag-fail sila, at ginawa nila, o ba nag-take sila ng action, ganon. Ay mga courageous na mga tao yan. Mga brave. Mga fearless. So ano pa? Iniisip ni King of Pentacles ngayon sa'yo. Ang wag muna mag-take ng action. Hindi.
Kasi in reverse man yan. Ang wag muna mag-message sa'yo. Oo. Ang wag muna mag-message sa'yo. Kasi in reverse. Dahil maaaring kinakabahan to. Feeling niya hindi siya mag-succeed. Feeling niya mag-fail lang. Ganon. Oh. Ano naman ang next move ni King of Pentacles niyan sa'yo? Mag-overthink. Mag-overthink siya. Kasi may naatake sa isip nito pag mga ganyan. May gumagawa ng scheme dyan. Ano pa ang next move ni King of Pentacles na yan towards you? Upright ba tong The Magician? In reverse? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya dahil para bang maging emotional siya. Ganon pa tayo, maging emotional. Mukhang hindi naman maging emotional, kundi hindi niya mapigilan yung damdamin niya. Hindi niya na kukontrolin yung sarili niya. Pero hindi niya gagawin ang lahat, hindi niya gagamitin yung tools niya. Yung lahat ng tools niya, hindi niya gagamitin. Dahil mas naniniwala siya sa feelings niya, sa nararamdaman niya. Pero gusto niya makipag-usap sa'yo, ng tao na yun. Gusto niya magkaroon ng collaboration sa inyo, o meron kayong i-build. Pero mas nagpapaniwala siya sa sul-sul sa isip niya ng iba. Kung sa bagay, diretso kasi yan sa subconscious mind kung mga palipadhangin o mga spell na yan. Diretso yan sa isip ng tao. Hindi aware yung tao na biktima niya na yun. Ganun. Kailangan lang talaga may strength of mind ka. At maglagay ng healthy boundary nga. Yan. Pagdating sa mga ganyan. O maglagay ng depensa. O kung demonyo man o devil, yung nagpapa-overthink din sa person mo, na gustong pigilan itong person mo, isa pa yun, na blockage sa connection ninyo. Ano yung next move pa ni King of Pentacles sa'yo? Maging defensive. Maging defensive. Maging fearful, maging defensive. Resist yung connection niyo. Pangit. Pangit energy niya. Napapadala siya sa mga scheme and deceit ng enemy. Ano ang ini-embody mo energy ngayon? Courageous, strong, kasi may dragon, no? And your emotion and your intellect is balanced for sure, and they are united. Kaya buo ka, buong loob mo. Hindi nagtatalo ang isip at emosyon mo. Ayan. Para bang they're united, they're one. Ano pa ang energy mo? Death and rebirth. Nasa loob ka ng ikaw itong dumadaan sa transformation, parang nasa loob ng itlog na to, na
Patuloy na nag-grow sa loob ng itlog na yan. Malapit ka nang mapisa. Hindi pa. Hindi pa. Ano yun? Matagal-tagal ka pang magpisa? Kung matagal ka pang makalabas yun sa itlog na yan? Matagal pa. Yeah. Tagal pa daw. Sino pa ang darating sa buhay mo? Si Queen of Wands. Ano intention sa'yo ni Queen of Wands na yan? Magkaroon ng union sa inyong dalawa. Someone na nakaka-intimidate, brave, goal-driven, positive, charismatic, attractive naman. Gusto niya magkaroon ng union sa inyong dalawa niyan. Anong feeling sa'yo ni Queen of Wands na yan? Emotional siya sa'yo. In love sa'yo si Queen of Wands. Someone na goal-driven. Kumbaga, kung kaya Queen of Wands yung lumabas dito kasi goal-driven siya na magkaroon ng union sa inyo. Talagang goal niya na magkaroon ng union sa inyo. Gustong-gusto niya. Yun ang dinidesire niya talaga na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Nagiging brave siya, passionate siya, decisive, na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Mga dyan talagang mag-succeed na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Emotional. In love. Pwedeng in love na yan sa'yo or na deeply in love. Ano ang gustong sabihin sa'yo ni Queen of Wands? Mag-i-invest daw siya sa'yo. Gusto niya ng equal give and take sa inyong dalawa. Kumbaga, kung mag-invest siya sa'yo, receive mo, no? Yung i-invest niya sa'yo, kumbaga tanggapin mo, no? Huwag mo i-reject yung in-invest niya sa'yo. Ganun. O maybe partnership, union to, or conciliation. Yan ang kanyang intention. Yan ang gusto niya mangyari sa inyo. Maging mag-partner. Ano yung next move ni Queen of Wands sa'yo? Yung isa, wala. Yan. Upright ba yung Eight of Pentacles? Yes. Mag-effort to sa'yo continuously. Oh, ito talaga sure bull to pag maganto na energy. Yung isa, mahina yun. Para bang duwag o parang na ano siya, na sway ng mga scheme and deceit ng iba. Hindi siya ganun ka strong yung mind niya. Actually, kung may devil ay ano talaga yan, napaka deceitful kasi ng devil eh. Lalo kung devil yan at mga manipulation ng iba. Nadidrain pati yung energy mo. Kaya malabo itong isang to. Itong gusto makipag-usap sa'yo. Yung gusto niya mag-build kayo ng pwede may gusto siyang i-build kayo. Magkaroon ng collaboration sa inyo. Itong si King of Pentacles. Para bang nag-iisip lang siya na nag-iisip. Nag-overthink lang siya ba? And for sure, halos puro negative pa. Na naging fearful lang siya sa mga iniisip niya. Hindi umaasahan yung ganyang klase ng tao. Mawala yan ang chance sa'yo. Ito yung, for sure, ito yung magbagyo. Ito yung makatuluyan mo. Itong Queen of Wands na to. O kung ano man yung in-embody ni energy. Ano ba yung in-embody energy nitong Queen of Wands na to? Three of Swords in reverse.
Naka-recover na sa heartbreak, heartache, mga ganun. And separation, hindi siya stable, hindi siya secured, or not in a stable relationship, or hiwalay, pwede din ganun. Pero naka-recover na siya sa yung nangyari hiwalayan. Kung ex mo yan, naka-recover na siya sa nangyari hiwalayan sa inyo. Dapat, pag nadapa, ay mag-bounce back, di ba? Ano pa? Ang about sa kay Queen of Wands na yan. Ay, napaka-attractive pala niya ni Queen of Wands na yan. Para bang nasa kanya na lahat. Napaka-good looking. Na-attract niya yung all good things in life. And brave to siya. Brave, oh, may color red. And para bang pure, may puti din. For sure, ang daming na-attract dyan sa tao na yan. And parang simple lang, balance, ganun. Parang nasa kanya ng lahat. Maswerte kapag yan ang nakatuluyan mo. Ano ang gustong sabihin pa sa'yo ni Queen of Wands na yan? Naka-recover na siya sa sadness, sa kalungkutan, sa mga nagpa-drain ng energy niya, sa experience na uncontented siya, mga ganun ba? Nung times na nagmukmuk siya, naka-recover na siya, and then ngayon, nag-heal na daw siya, at balance na siya, ganun. And ready na siya na mag-reach out sa'yo, i-pursue ka, passionate na siya, and naging active na siya, guys, and energetic, and so willing na mag-start na mag-take na action, katulad ng mag-reach out sa'yo, puntahan ka, ang umpisa niyang plano niya, nagawin niya yung plano niya, no? Ayan. Towards you, may plano na siya. Yan ang makatuluyan mo for sure. Kasi, ayun, at napaka-decisive niya. Yung isa, lausihan. Maring hindi yan, itong si King of Pentacles, mukhang hindi yan ang makatuluyan mo. Kasi para bang mahina siya ba? Para bang, masyado siya mahina. Yung kanyang personality. Nadadala siya sa mga, actually, ganun talaga eh. Pag mahina yung personality mo or yung aura mo ay lalo kung devil, ay talagang mahilo ka sa devil pagka inatake ka ng devil. Mahilo ka. Pero kadalasan naman inaatake ng devil, may mga mission yan. Ano pa? Next move ni Queen of Wands towards you. Ano kaya ito? Seven of Cups in reverse. Ang piliin yung tinitibok ng puso niya. Ang pagmamahal. Ikaw. Over anything. Ng mga choices niya. Over material. Over maybe success, over others, over indulgences, indulgence, over kung ano man, no? Na mga hilig niya, or over sa career niya. Ikaw yung i-priority niya, ikaw yung unahin niya. Mag-recover na siya sa pagbumukmok, sa kalungkutan, sa emotional turmoil, sa pag-grief. Kasi hindi na din naman may pabalik yung nawala na.
'di ba? At ang buhay dito sa mundo to ay parang dumadaan lang tayo dito. Yung mga tao. Ganun yun. Ano yung message na angels for you? Daughter. The answer to your question involves your daughter. Ano pa ang message na angels for you? Or guidance man? Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. So, aminin mo sa sarili mo yung totoo mong feelings. Maging honest ka sa sarili mo. Ikaw lang ang nakakalam kung ano talaga yung totoo mong dinidesire. Yan. Ano ang gustong maging buhay ni Queen of Wands na to kasama ka? Yung masaya kayo together, yung komportable kayo, at peaceful yung buhay ninyo, maligaya kayo magkasama, so positive and strong yung bond ninyo, and close na close kayo sa isa't isa. Masiyahin kayo magkasama. Ano pa? There is love and harmony, you know. You will end up together with the number 10. You know? And so that you will live together. You will be together. Yung magkaroon ng harmony and balance. Sa numerology 6 yan. Equal 6. Ganun sa numerology yan eh. And then, yung maging deeply rooted, kung sa puno pa yung inyong bond, yung inyong samahan, yung inyong relationship ay matibay. No, na parang puno na napakalalim ng ugat, na maugat niya, nakapit talaga sa lupa. So, hindi siya basta-basta mabuwal, hindi siya basta-basta matumba, no? Hindi siya basta-basta mabunot. Yan. And patuloy na nag-grow yung inyong relationship, yung inyong samahan. Ayan. Ano pa ang gusto mong buhay ni Queen of Wands kasama ka? Yung manirahan kayo sa isang bahay. And then, you will live a stable life and secured life. Number 4. You will build your own house or else doon kayo titira, no? Sa bahay na yan. Kung meron ng bahay o kung wala pa, di magpagawa kayo ng bahay nyo o gagawa kayo ng bahay nyo. And then, mas lalong lalalim ang pagmamahala ninyo sa isa't isa. Titibay ng titibay, no? Ang inyong samahan, yung inyong relationship, yung inyong bond. Ayan. So, ito na yung the one sa tingin ko. Si Queen of Wands for you. So, ayan guys. Ano ba nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands na yan? Ano nagustuhan niya sa'yo? Bakit mo ka na in love talaga si Queen of Wands sa'yo? Ito lang, ito isa. Body and mind. Kasi yung, di ba, lumabas to sa energy mo kanina. Ayun o, parang emotion and intellect lang to, pero parang same lang din eh. Na powerful or strong. Powerful yung iyong, or strong yung iyong aura. Or your energetic field, yan. Balance, yung body and mind mo, they are united. Na walang blockage, yan. And then, ano pang nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands? Na yan, na person mo. Ano nagustuhan niya sa'yo? Ito. Ano mabas nito kanina, guys?
Kaso lang, hindi ko na sinama kasi kumapit sa kamay kung gusto ko kasi tumalsik ka. Ito walang reversal to ha. Kasi pag itong deck yung gamit ko. Pagod ako kaya ganyan yung boses ko ngayon. May pinuntahan kasi ako guys. Queen of Earth. Kasi stable ka, secure, komportable. And you're intelligent, pwedeng magaling ka rin sa business or entrepreneur ka. Kung wala, hindi man ay may kakayanan ka, nakita niyo yun sa'yo. And parang Queen of Pentacles din to eh. Siguro marunong ka sa buhay. You're someone na ano ba, na hardworking or madiskarte sa buhay, no? Marunong dumiskarte, mga ganun ba? Ano pa? Ang describe. Parang kay Enoch, yun ang tawag sa kanya, scribe yun eh. Maliban sa prophet, scribe. Parang tagapagkalat ng balita, yung scribe kasi, noong unang panahon, ano yan, parang tagapag-print ng Bible, ng mga libro, mga ganun ba? So, parang ganun ka. Or else, parang katulad kay Enoch ba? Tagapagkalat ng balita. Magaling ka clear yung isipan mo, sharp yung isipan mo, and even your intuition for sure. Magaling ka mag-share. Magsalita. Mag-share ng mga messages or spiritual messages, spiritual knowledge. Mga ganun. Ano pa? Magaling ka mag-share ng kaalaman. Kaalaman sa spiritual. Kadalasan sa spiritual yan. Kasi describe eh. Ano pa yung kinabiliban sa'yo ni Queen of Wands? Meron ba? Wala. Wala siyang kinabiliban sa'yo. Ano tingin niya? Ikaw lang yung believe sa kanya? Yun lang. Kasi ang tingin niya, ikaw lang yung believe sa kanya. Wala siyang kinabiliban sa'yo. Pero, may mga qualities ka. Katangian na na-inlove siya sa'yo. Ano pa yung nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands na yan, na person mo na yan? Ano gustuhan niya sa'yo? Kasi, hindi mo hinahayaan yung sarili mo for sure na ma-stagnant ka. O ma-stuck or mabind o matali. Yung ganun. Hindi mo hinayaan na ma-stuck ka. Hindi mo hinayaan na mabind ka. And then, ano pa ang pinaka-nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands na yan? Kasi hindi ka deceitful. Hindi ka magnanakaw. Hindi ka gumagawa ng scheme, deceit. Hindi ka selfish. Yan. So, ito na lamang guys for collective